Good morning, good afternoon, and good evening to our viewers and listeners. Welcome back to my podcast, The Ken Thoughts, wherein I invite people, ask them questions to clear my thoughts. And for today, we have another episode entitled Beyond the Surface, The Beauty of Indian Culture. So nagtataka siguro kayo bakit beyond the surface. Kasi nga kapag pinag-uusapan natin yung India, yung most people nag-focus sila sa mga stereotypes and syempre sa mga nababalitaan na nila sa TV, sa social media, and sa mga movies na napapanood nila. Pero when you try to dig deeper, makikita mo nandoon yung napaka-rich, colorful, and meaningful na tradition and culture ng mga Indian people. And syempre, hindi ko lang itong gagawin mag-isa. Meron akong kasama. I invite psychology students from Cabs to Imus. Ayan, please all welcome. Hi, hello. And good morning to our guests. Pakilala muna kayo sa ating mga viewers. So, hi everybody. My name is Criseline Tanyala. And I'm AJ. And I'm Juan Harvey Tiliano. Good morning, kamusta naman yung mga psychology students ng bayan natin dyan? Okay pa ba kayo? Nakakahinga pa ba? Okay pa naman, 50-50, hustling pa din. Unti-unti lang natatapos. Wala. Yes. Pero yun, until now, no, na pinag-aaralan namin yung, yan, yung mga tao, mga behavior, no, dahil na yan, yung mga background nila, kung saan sila nanggaling, kung saan sila nagsimula, tulad ng dahilan kung ba't nandito kami ngayon. Tama. Dahil, ayan, thank you nga sa pag-unlock niya sa invitation ko, no? Kasi Tama. ngayon nga ipag-aaralan or pag-uusapan natin yung culture ng Indian people. So, first kasi naiisip ko sa Pilipinas kasi, di ba, yung the way we talk, maingay tayo, malalakas yung boses natin. Dahil napag kami tayo niya, di ba? Oo, di ba? Tapos may iba-iba tayong languages or dialect. Meron din ba? Paano ba yung sa Indian culture, sa language nila? Base kasi sa Indian culture kasi, ang palit ng pusa. Bali kasi sa Indian culture, para din siyang Pilipinas, no, na maraming ding language. Based nga dun sa na-research online, na more than 19,000 yung mga language na nandoon, no. So parang ang pinaka main doon is Hindi, tulad sa Pilipinas na ang pinaka major na language natin is yung Filipino. Pero sa kanila Hindi. Pero meron din silang tulad natin, may mga ibang dialect, ganun. So parehas siya na marami, pero iba pa rin yung kung saan nakaugat yung mga lengguwahe na meron sila doon sa lugar na kabilang sila or grupo. Or sabi kasi minsan may mga tribe din sa Indian. So yun din, regarding communication styles nila. Same lang dito sa Pilipinas na merong casual talking, na kapag elder sa'yo, nang babase sa age, gender, inibig sa pang magulang mo, syempre they have the respect. Pero yung most likely, meron silang indirect communications lang na casual talking, batuhan ng communication from one another, or like that. Yung kind of communication style na meron sila. Pero yung sa respeto nga yung sinabi mo, meron pa silang mga, like, may ano ba sila na po at opo, yung may ganung lengguwahe sa kanila or words? Different dito sa atin na meron talaga tayong po at opo, ate, kuya. Sa kanila, meron silang direct lang na pagtawag ng names, more like that. Pero wala silang specified na parang po and opo. Same dito sa compared dito sa atin sa Philippines. Pero ang pinaka sa kanila, yung tawag dito, kasi meron silang family structure din tulad ng meron sa atin, no? Sa kanila kasi, mas inaano nila tawag dito, mas pinapahalaga nila yung sinasabi ng matatanda. So parang sa atin, kapag mas matanda, no, ano yun, parang mabigat yun para sa kanila, na kapag sinabi ng matanda, kailangan nila sundin. Na kapag hindi nila ginawa yun, ano yun, parang lapastanganan sa kanila. Tulad sa atin, di ba, tatawagin pa nga yung mga bata na rebelde, ganyan, suwail, taksil, mga ganyan. So sa kanila may ganun din silang konsepto na kung saan, kapag sinabi ng magulang, sinabi ng mas matanda sa kanila, yun yung kailangan masunod. Ganun siya. Parang same lang din pala dito, no? Ang galing. Magkakaiba pero may pagkakatulad pa rin naman tayo. Yeah. Pero ayun, going back sa culture pa rin tayo ng Indian people, dahil nagugutom na ako, ayan, let's talk about naman sa
food nila, ano ba yun? May mga masarap ba silang pagkain or mga ano? Paano ba nila ginagawa yung mga pagkain nila? Based sa food kasi, spices sila eh. Mga turmeric, mga tawag ito, mga sili, mga chili. Yan, ganyan yung mga madalas na ano sa kanila eh, pagkain, yung mga vegetables, no? So, ang ano sa kanila, tawag dito, lahat ng pagkain nila halos may sili. Kasi nga, yung country kasi nila, rich sila sa production ng mga spices. Yan. Kaya yun talaga yung pinaka parang main product doon sa kanila. Yun yung madalas na kinakain nila kasi sabi nila, ano daw to eh, nakasanayan na or galing na dun sa tawag dito, galing na yun sa sa kultura nila mismo na dati pa nakasanayan na napapractice pa rin hanggang ngayon. Tapos based din, may nabasa din kasi akong article, no, na yung spices, kaya daw yung spices din kasi ginagamit din siya as tawag dito medication or medicine. Kasi merong nakalimutan ko yung term, carboneric, something na gano'n, na yung mga spices daw is nakakatulong siya, no? Parang tulad ng turmeric, inflammatory. Tapos yung chili naman for metabolism. So, ganun siya na yung mga sili na yun is meron ding dahilan kung ba't nila kinakain yun for their medication. Tapos isa pa, hindi naman lahat ng lugar sa India ay mahilig sa spices or sabihin natin lahat sila. Kasi yung mga taga-north, na Indian, more on dairy sila eh. Mga cheese, yogurt, yan, mga milk, na ang meat nila doon, lamb, and tawag dito yung goat. Yan. Tapos sa south naman, more on sweets naman sila. Meron silang tinatawag na rasguli, na yun ay para siyang dumpling na merong sugar coat sa loob. Ganon siya. Na meron ang binabalutan sila ng shendo, parang ganon. Shendo. Yung shendo? Shendo? Yung shendo na yun eh, para siyang puting keso na tawag dito kapag pag pinukulan mo yung gatas tapos mamumold siya squirts, dun siya binabalot, tapos hanggang sa or i-fried siya or i-bake, tapos dun magagawa yung rasguli. Yan, may mga ganun siya. So sa east naman, siya sa east eh, parang more on vegetables, ganun. So, i-break natin yung misconception sometimes na na lahat ng sa India ay sili yung kinakain. Diba? Ganun siya. Nakikinig ba yung viewers natin dyan? Hindi natutunan kayo. Kapag India, hindi agad sili. Meron pa rin naman silang iba-ibang putahe. And hindi naman lahat ng Indian people ay may hilig sa spices. So, ayan. So, wait lang, idadagdag. Kasi nakikita ko siya ganito siya eh. So, di ba, doon, may napansin nyo sa mga video, di ba? Pansin sa mga video, may mga, mga street food na kamay-kamay, ganyan. Itatanong ko pa nga yung mga mekos-mekos. Sige, mapasa ko isip mo, psych ako eh. Psych ako eh. Psych pala talaga. So, yan, na may reason behind that kung bakit sila nagkakamay habang kumakain. Based lang sa nabasa ko through online, kaya daw sila nagkakamay kasi daw yun eh, yung dinamang daliri daw is nakakonect siya sa 5 elements na earth, fire, ether, air, water. So yun yung nakita kong nabasa ko na rason kung bakit sila nagkakamay. Ayun, yun lang yung kaya. Pero wala namang powers yun. Parang based lang talaga sa avatar. Kala ko makinig tayo sa kanila. Wala naman siyang ganun. Based kultura nila. Kaya ganun. Dagdag ko din sa pagkakamay ng mga Indians when it comes to food. Kapag sinasabi daw na left hand yung paggamit mo ng pagkain or yung pangkain mo is considered as disrespectful. Kasi ang left hand sa kanila is pang-hygiene. So, tinuturing nila yan na pang-hygiene lang talaga, pang-linis ng katawan. Pero pag
ginamit mo na siya as pangsubo or pangkain, hindi na siya maganda para sa kanila or hindi na maganda yung tingin nila, considered as unhygienic yun para sa kanila. So, either kaliwete ka, kailangan mo maging kanamete or basta Pero, yung hygienic sa kanila na lamutak-lumutak yung kamay as long as kanan. as kanan. Ako din mga hindi nagaganon. As Oo, may long as nakikita din kanan. ako doon. Charot. Okay. Paano kapag, for example, yung mga viewers natin, nagbabalak silang pumunta doon sa India, kaso mga kaliwete sila, pwede bang gumamit pa rin sila ng kaliwete? Kahit sabihin nila, bisita lang sila or tourist lang sila doon. Meron din naman silang idea ng paggamit ng utensils Yeah. tulad sa atin. Pero yung parang may hierarchy din kasi silang idea. Na kapag nagkakamay dito sa atin, di sila yung mga normal people. Then sila yung mga burgis na yung mga gumagamit ng mga Mga elite utensils. So kapag mga bisita o mga travelers na pumupunta sa India, pinapagamit rin nila ng utensils. Pero kung gusto nilang itry mismo yung culture, para masabi nga yung essence ng pinapagawa sa amin ng pagkakamay din. Tsaka yung utensils din, pag yun sa mga mekos-mekos nga, ano siya, tawag dito, parang considered as, na rin siya, hindi naman sa luho, parang mayaman yung isang business owner kapag meron siyang proper utensils na ginagamit sa mga pagkain niya. Ay, pagkain na hinahain niya. Tsaka din kasi, kaya nagkakamay yung mga Indians sa street, preparation ng street food nila. Kasi, inaano nila yung costing, yung dami nung, kunwari, sa panipuri, yung para siyang ball na syempre may portion yun. Ginagamit nila yung kamay nila para equal yung tsaka yung sa efficiency ba, yung sa bilis nung preparation. So natatansya nila yun? Gamit yung kamay? Gamit yung kamay. Pero syempre with practice din. Parang isa lang dito sa atin. Oo. Ay, oo. Ganon. Tama. May siopaw din kaya doon. Tingin mo. Siopaw. Pero ginagawa. Feel ko meron din naman sa atin. Siguro iba lang yung preparation. Yeah. Naisip ko lang. Ay, sige. Next naman, dahil tapos naman na tayo sa food, ganyan. Paano naman yung clothing nila? Mga traditions nila sa clothing, may mga costumes ba sila or ano? Kasi may nakikita ako, di ba, yung mga naka-white sila, tas may kailangan ba yun? Kasama ba yun sa culture nila? Kapag part sila ng Hindu religion, syempre, may mga attire pa rin sila na kailangan sundin, as well as yung pagtanggal nila ng mga footwear kapag pupunta sila sa mga temples na pagsasambahan nila. Tsaka, syempre, kahit sa lugar naman, kahit hindi sa India, kailangan is considerable pa rin yung pananamit ng mga lalaki tsaka ng mga babae, lalo na sa mga babae. Kapag, ideally, kapag yung suot nila, mas prefer ng mga Indians na balot lahat. Pero kapag naka-skirt as a tourist, 3 inches below the knee. Below them. So, yun. Tsaka yung mga nakikita natin na red dot sa nila is tinatawag na bindi. Yung bindi gawa siya sa... Hindi, bindi. Joker na rin. So, yung bindi gawa siya sa turmeric tsaka sa... Sandalwood. Something... Sandalwood. Sandalwood. Sa turmeric tsaka sa sandalwood na may red dye. Tas, usually, sinusot yun ng mga babae na usually married or mga, pati rin naman ng mga lalaki sa, kinoconsider nila yung bindi as center of focus as well as yung third eye nila. So, yan. Parang hindi siya something like yung maglagay ka lang ng mga Hindi. stickers na diamond. Akala ko na ma-design lang Oo. nila yun, pampaganda. mukha lang siyang design, pero part na rin siya ng tradition nila, yung culture nila, tsaka yung paniniwala. Pero kailangan red lang siya kasi sabi mo red dye. Yeah. Yes. Kasi gawa, maybe because of turmeric, kaya na rin siya nagiging red. Pero based sa article na nabasa ko is may red dye talaga siya. And wala, Required. record na red talaga siya. Addition ko lang kasi
Di ba kasi dati as a culture talaga siya. Pero ngayon daw, based din dun sa article na napanood ko or nabasa ko, sabi din dun na ang ang tawag dito, yung red dot daw dun is minsan ginagamit na siya as a fashion or sa generation na yun. Yun lang. So parang hindi na siya sa tradition, parang fashion na rin talaga. Naging fashion Naging rin. fashion na siya ngayon. Na itong mga generation Na natin. naging trademark na for Oo. Indians yung pagkakaroon ng pera. Na kapag may nakita to, ay, tigain ka. Oo nga, di ba yung mga jejari TikTok, ayun, meron din sila mga gano'n. Yung iba mas marami pa nga, yung may mga hikaw pa May sila. hanggang Even dito yung sa Oo, ang cute nga pag napapanood ko. Ayun, so anyway, ay nabanggit mo din kanina na sinusuot siya sa wedding. So napaisip tuloy ako, paano pala yung nila, wedding preparation, yung mga traditional nila sa wedding. Meron ba silang, kunwari, kasi dito sa Pilipinas, di ba, meron tayong mga kasalang bayan. It's either kasalang bayan, beach wedding, may mga ganun. And syempre sa simbahan. So paano naman kapag sa India? It depends kasi sa religion na kinabibilangan nila. So, meron tinatawag na Hindu wedding ceremonies, merong Sikh wedding ceremonies, as well as yung usually second most yung pinakamalaking religion sa kanila is Hindu, di ba? So, yung second doon is yung mga Muslim. So, may Muslim wedding ceremonies din sila. As well as yung common na wedding ceremonies, yung mga Christian ceremonies. So, it depends dun sa wedding preparation. Kapag kasi diniscuss ko siya ng malawakan ngayon is baka bukas pa tayo matapos, di ba? That's So, correct. So yan, it depends kasi when it comes to wedding ceremonies, it depends sa religion na kinabibilangan ng mga Indians. Napunta rin tayo sa idea ng religion. Mostly kasi si India, nagsa-start sila mostly ng religion sa kanila, nagko-cover and also nag-revolve sa idea ng Hinduism. Pero nandun pa rin yung Buddhism, Muslim, and even Christians. Meron pa rin ibang denomination ng Christians doon. Pero mostly kasi doon nag-start yung kay Siddhartha Gautama, which is their highest deity, sa mga Hinduism. Sa Hinduism, meron silang kinoconsider na 33 million plus gods and goddesses. Pero meron silang 33 Dami. parang major gods and goddesses nila among the 33 millions. So parang ang Jesus Christ or God sa kanila is si Siddhartha Gautama for Hinduism. Pero ideally for Muslims and others, same pa rin naman siya. Mostly kinoconsider din nila yung idea ng reincarnation. Kaya mapapansin natin sa mga streets nila, sa mga kalsada, makikita natin may mga bakang dumadaan, yung mga kalabaw, hinahayaan lang nila mag-pastor sa mga streets, and even makatapak sila ng hayop, kinoconsider nila nakatapak sila ng tao na naging tao noon. So kasi sa... Idea ng reincarnation. And even yung cremation nila nakalatag siya sa isang malawak na field, tapos isang susunugin yung mga tao na yun. So, ang idea nila, nasa malawak siyang field, so kapag sinunog siya, aakyat siya agad. So, mas mabilis yung process ng pagkaka-reincarnate niya to another being. So yan, tapos naman na natin pag-usapan yung mga traditions nila, sa mga culture about sa language, sa cuisine, sa food nila, sa wedding, sa mga ganun. And now, pupunta naman tayo sa mga misconceptions or mga hindi naiintindihan or ibang pagkakaintindi ng ibang tao sa Indian culture. So, meron ako ditong list ng mga ilang misconceptions. Galing to sa sa mga viewers natin dyan and listeners. Kasi kahapon nag-post ako. So, meron tayo ditong 10 misconceptions about the Indian culture. So, first, ayan, ito. India raw is a monolithic culture. Siguro nag-bridge yun sa idea na si India kasi, di ba, part ng South Asia, the biggest country in South Asia na parang in-idealize nila na iisang itsura nila. Parang pag sinabing Indian, iisa lang yung pagkain na kinakain nila. So pag sinabi kasi monolithic culture, iisa lang yung forms, customs, traditions na meron sila. Which is contrary sa kung ano talaga meron sa India. As said nga kanina, merong sa different parts ng country, meron silang iba't ibang pagkain na kinakain. Even religion nila sobrang diverse. Even yung pagsasalita nila, hindi lang Hindu, meron din ibang part na meron din silang mga dialects. So, really a misconception yung pagiging monolithic culture.
So, ang idea ng, yun nga, considered for India, pero sobrang lawak ng culture ng India. So, nasabi din kasi kanina, di ba, sa pagkain pa nga lang, sa spices, di naman lahat sila mahilig sa spices. So, ayan. So, guys, India is not monolithic culture. So, next we have, everyone in India speaks Hindi. Misconception yan kasi ang India is merong 28 countries and 8 territorial places. So, ang India is fact lang din bago tayo matapos. Ang India is noong 2023 based sa United Nations, sila yung pinaka populated na country sa buong mundo, hindi lang sa Southeast Asia. So, hindi lang Hindu, hindi lang Hindi yung language nila. Pwede ring it depends kasi sinabi na nga ni AJ kanina, it depends sa lugar, sa dialekto nila, and as well as dun sa origin nung kinalakhan nila. So, yun. Hindi lang Hindi yung language. Okay. Now we have here, sabi, all Indian food is spicy. Nabanggit na rin kanina. To clarify, Yes, hindi ho lahat ng kinakain ng Indian ay spicy. Tulad niya sinabi ko, sa North, meron silang dairy. Sa South naman, more on rice. Tapos sa Eastern naman, more on sweets. So, hindi lang siya based dun sa spices or sa mga nakikita natin through online. Kasi meron din silang kinakain na lamb, goat, yan, yung mga ganong mga meats. No? So, hindi lang siya spices. Marami pang take iba. note. Next, parang same lang naman yung question or misconception. Pero sabi dito, Indian food is always vegetarian. Yun. Nakain niya sila ng meats there. Diba? So, Parang same lang na. Considering din sa religion nila na hindi lahat ng nandoon Hindu, yung Yeah. iba sa kanila Catholic, so sa Catholics pwede naman kumain ng meat. Yes. So ibang parts, pero silang kumakain pa rin ng meat, and even seafood. Okay. Next. Ito naman. India is overcrowded everywhere. Kasi di ba nasabi mo rin kanina na isa sila sa mga maraming population. Yes. So, ito, misconception ba siya? India is overcrowded everywhere. Not really, kasi syempre sa capital ng India, sa New Delhi, may expect mo na populated sila. Pero kahit na overcrowded yung India, hindi siya matatawag na yung as in lahat ng countries niya is overcrowded. May mga places pa din katulad ng mga provinces sa India, sa mga lesser known na lugar. Syempre doon hindi ka makakakita ng mga populated na tao. So, hindi naman pagka sa airport pala, pagbaba mo pala ng overcrowded talaga. Kasi tulad din nung dati sa Pilipinas, meron din sila mga probinsya. So, doon sa mga probinsya, tulad ng backwaters of Kerala, no, sa mga hills, mga bundok doon. So, yung mga lugar na yun is hindi masyadong tao kasi nga, tulad nga dito, probinsya siya. So, ganun siya, na yung maraming tao, tulad dito, Manila, talagang overcrowded din. Pero kapag dating sa probinsya, konti. So, ganun din yung nag-exist sa kanila, na kapag city, madami, kapag province, konti lang. Okay, that's good insight, no? Next naman, ayan, every Indian street is chaotic. Not really. Misconception din siya kasi gawa nga nung sa New Delhi, Chandigarh, and yun nga sa certain parts ng Mumbai. Meron silang, kung sa Pasig, dito sa Pilipinas, makikita natin na maayos yung traffic na daloy ng trapiko dahil nga sa maayos na organization ng MMDA. Meron din silang mga tawag dito, mga patakaran doon na nagpapayos ng mga daloy ng trapiko. So, yun, hindi lahat ng kalsada or daanan sa India is chaotic or masaming traffic. Okay.
Now, may nag-comment din. Sabi, all of India is hot. No. Not really. So parang dito lang din siya same sa Philippines na merong certain areas sa atin na sobrang init at meron din certain areas sa kanila sobrang lamig. Napakalaking bansa ng India and it is just New Delhi, the most crowded city sa kanila. Doon makukonsider na mainit. Siyempre considering na rin yung scientific factors na emit ng carbon dioxide na lesser yung trees na nag-absorb. So mainit sa part na yun. But other parts of India, hindi siya ganun kainit kasi hindi naman siya ganun ka-populated as it is doon sa cities na meron sa India. Okay, so sa mga viewers natin dyan na ang reason kung bakit hindi sila pumupunta sa India kasi mainit doon sa India. Hindi naman sa lahat ng parte ng India no, na mainit. So meron pa rin silang may mga malalamig din palang areas. So take note of that as well. Next naman, ito parang same siya sa Philippines na misconception ito. Sabi, you can find clean and safe accommodation in India. No, meron pa rin. Kasi may mga 5-star hotel pa rin naman doon na kung saan maayos yung tawag dito, yung service, yung lodges, yung bedroom, yung mismong hotel mismo. May makikita naman natin through online na merong yung mga rates, no? Sa tawag dito, sa Agoda. 5-star ba? Agoda, Yan, baka 5-star. naman. Agoda, baka naman. So, doon pala makikita na natin yung mga na-experience ng mga galing doon sa India, tapos yung mga hotel doon, is meron talagang, tawag dito, ako, na-accommodate ka na maayos, may service na maayos, at hindi lahat, kasi misconception na kasi nilalahat hindi lahat, tawag dito worst. Meron at meron pa rin yan. Kailangan talaga mag-search at tignan natin palagi yung rate ng mga hotel bago tayo pumasok doon sa hotel na yan. Yan. Okay. Next naman, may nagsabi din, sabi, all Indian beaches are crowded. So kanina kasi, di ba, lahat daw ng place sa India is crowded. So misconception siya. Paano naman pag sinabing all Indian beaches are crowded? Not really. Yung sa geographical location din kasi ng India, kumbaga sa idea ng South Korea na peninsula, nakalawit silang island na nakapalibutan ng dagat. And hindi compare sa Philippines na nakapalibot talaga yung dagat. Merong parts sa kanila na parang ganun yung shape niya. Then, lower parts ng India is, ang tabi niya na agad ay dagat. So, then again, yung idea na sa merong certain parts na popular sa kanila, doon talaga yung mga populated and also overcrowded. But there are other islands sa kanila na hindi siya crowded. So, lesser yung mga pumupuntang tao. So, meron pa rin parts ng India, may beaches and other parts pa rin sila na pwedeng puntahan na less crowded yun. Okay, so sa mga viewers natin dyan na mahilig mag-swimming sa mga beaches, so pwede nyo pa rin bisitahin ng India kasi hindi naman lahat ay crowded sa beaches sa India. So next, ayan, last naman na lang to. Sabi, you'll always get food poisoning sa India. No. May tinatawag na Delhi poisoning. May tinatawag siyang ganon. Yun yung mga kapag kumain ka sa street foods, madalas to nangyayari sa mga turista. No, na dun sa mga street foods, kapag kumain sila dun, kasi nga, hindi naman, kasi may, diba yung sikmura natin, hindi naman sana, maselan pa tayo, kasi hindi naman natin alam kung ano yung pagkain, ano yung kultura. Siyempre, maninibago din yung katawan natin. So, may tinatawag na Delhi poisoning, na yung mga pagkain doon, lalo sa streets, may street foods nila, magkakos siya ng diarrhea, kaya pagsusuka, kasama siya doon. Pero, meron pa rin doon na nagsiserve ng maayos. Nasa sayo na yon kung ano yung pipiliin mo. Although meron, pero hindi siya lahat. Kasi nga, as a tourist nga, hindi ka sanay sa pagkain na meron doon. Kaya kung itatry mo to, at kung gusto mo safe, edi doon ka sa mas safe, na nakikita mo lang sinuserve siya na maayos. Pero kung gusto mo matikman yung authenticity, edi doon ka sa street foods. Tama. Yan. Galing nun And Yeah. syempre, yung mga iba kasi mga OA, yung mga tawag dito, na allergy lang, ang reaction nila food poisoning agad. So, guys, Okay. take note of these misconceptions. So, ay, natapos na tayo sa talakayan natin about sa culture ng India. And syempre, nandun din yung mga misconceptions. So, na-debunk naman na natin yun. So, thank you sa ating tatlong
psychology students na pinakita talaga sa atin at sinabi nila yung mga na-research nila about sa culture, sa real culture ng India. So, ayan. We hope na may natutunan kayo and syempre nag-enjoy din naman sana kayo sa ating podcast, ay sa ating episode, and sana nalinaw or nasagot namin yung mga tanong and misconceptions na comments na sinabi ninyo. So, thank you so much for watching and listening. Bye, guys! Bye! Thank you.